Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Coffee, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Coffee, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee, bring health into your home.
Lacto Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Takta, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan na. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ako si Tita M, Anchor Woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto Pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga kalit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Pafi, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto Pafi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Pafi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Pafi tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 8 ang takna sa Kabandagon. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino, mapapalala
mapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinhis ato ang tulumanon, Bantay Balita ngayon. Ramsal ang gihapon ni mga igsuon, makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 9 ang takna sa Kabundagon. Ining adlaw karon nga Miyerkules, sa 26 nas bulan sa Agosto. Sa maghapos na andan mga kaigsunan, kita dinhi sa kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw, nagtan-aw nining atong programa. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Banay ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo mga labing uhang balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, sa showbiz, ug sa labing uhang kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyo sab nga mabati pinagi sa ato ang mga partner station nga nakahook up nato karong buntag ang mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati sab ta pinagi sa 102.9 South Radio. Mabati ug makita ta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ang ato ang Sibya pinagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Balita ngayon. Headlines. Headlines sa ato mga balita karong adlaw dinhi sa ato. 20 anyos nga lalaki gipusil sud mismo sa ihang kwarto, naangol. 167 ka PDL, person deprived with liberty sa dakbayan sa Bugo, nakapahimulo sa libreng medical ug health services. Pulis nga iyaan og tag-iya ni adtong armas didto sa Tacloban City. Pasakaan na og kaso. Sa kauluhan, Rimulya nagdusog mas hugot nga silot sa loose firearms. 20 ka tuig may gitinguha nga pagkabilanggo isip silot. Sa gawas sa nasod, laing barko na igo sa projectile duol sa baybayon sa Oman. Tungod sa hanging habagat ug sunod-sunod nga mga bagyo, Department of Agriculture nakatala og 1.91 bilyones ka pesos nga kantidad sa danyo sa sektor sa agrikultura. Sa paugnat sa kusog, Derrick Rose spotted sa Mactan Shrine. Sa showbiz, Katrina Gray, inspirasyon sa napili nga Miss Universe Thailand 2026. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa ato mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrato, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang
reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bantay Balita. Atong oras alas 8:07 na sa Kabuntagon. Arita sa detalye sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Local news. 20 anyos nga lalaki gipusil sud mismo sa ihang kwarto naangol. Nakaangkon og mga samad pinusilan sa paa og tiil. Ang 20 anyos nga lalaki human gipauwanan kini og bala sud sa ihang kwarto didto sa Sitio Lawis, Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo kaghapong adlaw. Ila ang biktima sa ilang lugar nga si alias Chanoy, e-bike driver, dunay live-in partner ug nagpuyo sa naisgutan nga barangay. Sa inisyal nga pakisusi, moabot ngadto sa 6 ka mga suspetsado ang nisaka sa gipuy-an sa biktima og gipangita kini. Dihang nabrihan ang pultahan. Dali kini nga nakaambak sa bintana apan napusilan gihapon kini. Dihang natugpa kini sa atop sa ihang silingan. Sa pagkakaron ana pa sa tambalanan ang biktima samtang padayon nga gisubay sa kapulisan ang responsable niini. Bantay Balita. Cebu City Government mususi sa Binaliw Landfill. Pasar og resolusyon ang sangguniang panglungsod aron susihon ang tanang pasilidad kinsa ni apply aron modumala sa solid waste sa Dakbayan sa Sugbo. Pagkatimbang-timbangon usab ang ilahang kapasidad, kaluwasan ug pagsunod sa mga lagda sa kalikupan sa dili pa mohimo og final nga desisyon. Ang resolusyon nga gipasiugdahan ni Konsehal Joel Garganera sa Cebu City North District nagsiguro usab nga ang local government unit nga mag-host sa pasilidad ug ang ingon ug ang ilang mga residente dili mabutang sa risgo tungod sa mga pamaagi sa syudad paglabay sa mga basura. Bantay Balita. Gi-evacuate ang usa ka universidad nga nahimutang sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Human nakadawat og ang mga school officials og email nga gingong adunay security threat. Gisuspenso ang klase ug ipapauli ang mga estudyante is a precautionary measure aron masiguro ang ilahang kaluwasan. Ipakatag sa campus ang mga personnel gikan sa Mabulo Police Station 4, Kasambagan Fire Responders, ang SWAT ug ang City Responders. Nagpahigayon usab og coordination meeting ang mga otoridad nangandam alang sa thorough search sa campus aron masuta kung doon na ba'y tinuod nga hulga. Bantay Balita. Alas 8:00 sa Kabuntagon. Dawata og report gikan sa tuang kauban sa gawas.
Central Visayas Wage Board ni pasalig og transparensiya sa pagtino sa minimum wage sud sa Central Visayas. Detalye sa mong report ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nisaan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung RTWPB7 nga himoong transparent ug inklusibo uban sa pagsugod sa proseso sa pagtino sa minimum nga sweldo sa Central Visayas. Matupad sa kapamahayag sa Central Visayas Wage Board, gikan ay uniini nga ilahang tagdon ang tanang posisyon sa mga labor, management o government stakeholders bahin sa nagunang minimum wage rate sa rehiyon. Gipasalig usab niini ang transparency, inclusivity o tripartism sa proseso sa pagtakda sa sweldo, pinaagi sa pagtugot sa mga apektadong sektor nga ipahayag ang ilang mga sentimento sa nagunang socio-economic nga mga kondisyon sa Central Visayas. Gidugang usab niini nga ang tanang posisyon o rekomendasyon nga isumite atol sa mga hearing nga pag-aisipon pag-ayo sa mga deliberasyon. Ang Central Visayas Wage Board nagpagawa sa pasalig samtang gipahigayon niini ang unang public hearing niadtong Lunes, Agosto 24 niining tuiga diha sa may DepEd Ecotech Center sa Lahog, Cebu City, ug ang ikaduhang public hearing gipahigayon gahapon, Martes, Agosto 25 sa Bethel Guest House sa Dumaguete City, Negros Oriental. Samtang ang katapusang duha ka public hearings gikatakda sa Setyembre 3 ug 4 sa Pusok, Lapu-Lapu City ug One Central Hotel sa Cebu City. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 8:12 na sa kabuntagon. May wanted person sa kasong act of lasciviousness na sikop sa Cebu City Police Office. Nasikop sa mga pulis sa Bantayan Municipal Police Station ang usa ka 44 anyos nga wanted person nga nagatubang og kasong act of lasciviousness dito sa Barangay Suba, Bantayan, Cebu niadtong milabayng adlaw. Ang pagdakop gihimo pinagi sa intelligence-driven manhunt operation ug base sa warrant of arrest nga gipagawa sa Branch 10 sa Bugo City, Cebu niadtong Hulyo City sud ning tuiga. Ang warrant dunay girekomendar nga piyansa nga nagkantidad og 10,000 ka pesos. Man sa pagkadakop, ipahibalo sa suspect ang hinungdan sa warrant ug ang ihang mga katungod ubos sa balaod lakip ang Miranda Doctrine ug anti-torture law. Gidaig ni Cebu Provincial Police Office Director Police Colonel Abubakar Udang Manggilid ang mga pulis sa Bantayan tungod sa malampusong pagpatuman sa nahisgutan nga warrant. Matud niini, importante ang padayong pagpangita sa mga wanted person aron maatubang nila ang hustisya. Ihangi usab sa Cebu Police Provincial Office ang publiko nga magpadayon sa paghatag og impormasyon sa mga otoridad nga makatabang sa pagpangita sa mga wanted person ug pagmintinar sa kalinaw ug seguridad sa komunidad. Bantay Balita. Nipahigayon og inspection og coordination meeting ang Waterfront Police Station 3 aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante magtutudlo og kawani sa mga eskwelahan. Gipanguluhan ni Police Captain Raymart Rabanes, officer in charge sa Police Station 3, ubos sa pagduma ni Acting City Director Police Colonel Ricky Sumaldi. Ang pagbisita sa mga school principal sa Carita Elementary School, National High School, Inguman Tejero Elementary ug High School. Gihisgutan sa mga police ug school officials ang gipanginhanglan sa mas hugot nga seguridad ug kanunay nga pagbantay sud og palibot sa mga eskwelahan. Gidasig usab ang mga opisyal sa eskwelahan nga mahimong alerto og dali nga mutabang sa posible nga problema sa seguridad. Ibutyag sa Police Station 3 nga importante ang padayon nga koordinasyon tali sa kapulisan ug mga eskwelahan aron mapadayon ang malinawon ug luwas nga learning environment. Sa pagtapos sa kalihukan, ipasalig ang duha ka panig nga magpadayon ang ilahang kooperasyon alang sa kalinaw, kahapsay ug seguridad sa school community.
Bantay Balita. Mukabat ngadto sa 167 ka mga persons deprived of liberty or PDL sa Bugo City Jail ang nakadawat og libreng legal, medical, dental ug optical services gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Sa kinatibukan, sa 60 ang nakadawat og optical services, 30 ang legal consultation, 32 sa dental services ug 45 sa medical check-up. Pasiugdahan kini sa Cebu Provincial Government, kauban ng Integrated Bar of the Philippines ug Provincial Health Office, isip kabahin sa ika-457 nga pagsaulog sa founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Si Governor Pam Baricuatro una nang misaad ug mipasiugda og paghatag og basic health care ug legal assistance bisan ngadto sa mga persons deprived of liberty. Bantay Balita. Giauhag karon ni Governor Pamela Pam Baricuatro ang tanang component cities ug municipalities sa Sugbo nga magtukod og palig-unon ang sa Freedom of Information or FOI mechanism. Ginihuman sa iyang pagpagawa sa Executive Order number 43, gidasig niini ang mga local government units nga maghimo sa kaugalingong FOI ordinances ug aktibong ipahibalo sa publiko ang importanteng impormasyon sa gobyerno. Katuyuan niini nga mapalig-on ang transparency, accountability ug participation sa katawhan sa lokal nga pangagamhanan. Nasayran nga ang Provincial Information Office mao'y nanguna sa technical assistance, training ug paghatag og model FOI ordinances ngadto sa mga local government kalabot sa maong lakang. Bantay Balita. Alas 8:17 na sa Kabuntagon. Dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. May tungod ining pagbisita ni Governor Pamela Baricuatro sa Carmen Agri-Fishery Trade Fair dito mismo sa lungsod sa Carmen. Detalye sa maong balita, madangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Buntag og daghang salamat Kabantay Ramer human sa seremonyal nga selebrasyon alang sa mas maayong akses sa serbisyo sa tubig sa Barangay Paring dito sa lungsod sa Carmen. May bisita si Governor Pamela Baricuatro sa Agri-Fishery Trade Fair 2026. Usa kini sa mga kalihukan agig pagtimaan sa ika-175 nga tinuig nga kapistahan sa lungsod sa Carmen agig pasidungog kang St. Agustin of Hippo. Gigahin ni Governor Pam ang iyahang panahon aron bisitahon ang nagkalainlaing mga booth ug daykon ang mga produkto nga gihimo mismo sa mga komunidad sa mga mag-uuma ug mananagat sa maong lungsod. Gipasiugda sa maong trade fair ang dato nga kabilin sa lungsod sa natad sa agrikultura ug pangisda nga naghatag og kahigayunan sa mga lokal nga mag-uuma, mananagat ug mga producer nga ipakita ang ilang mga produkto ug panginabuhian. Alang kang Governor Pam Baricuatro ang pagsuporta sa agrikultura nagpasabot usab sa pagsuporta sa mga pamilyang Cebuano nga anaa luyo sa matag-ani ug kuha sa isda nga makatabang sa pagmugna og mas maayong mga oportunidad sa panginabuhian, mas lig-on nga lokal nga ekonomiya ug mas maayong seguridad sa pagkaon alang sa Cebu. Matod sa gobernadora, kung mulambo ang atong mga mag-uuma ug mananagat, mulambo usab ang atong mga komunidad. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Atong oras alas 8:19 na sa Kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Nabiyog ta sa laing rehiyon. Kadtong iyaan og tag-iya sa armas sa pagpamusil dito sa Tacloban City. Kasuhan na.
Girekomenda sa Tacloban Prosecutor's Office nga kasuhan ang iyaan sa 14 anyos nga suspek ug ang tag-iya sa armas nga gigamit sa pagpamusil sud sa usa ka eskwelahan dito sa Tacloban City niadtong Hunyo 22. Ang rekomendadong kaso mao ang reckless imprudence resulting in multiple homicide o physical injuries. Pinumduman nga nahitabo ang pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Diin 3 ang namatay ug 20 ang nasamdan. Padayon ang legal nga proseso aron matino ang responsibilidad sa mga hingtungdan kalabot sa paggamit sa armas sa maong insidente. Ipasiugdahan sa DILG ug National Youth Commission ang 15 anyos nga si gipasidunggan sa DILG ug National Youth Commission ang 15 anyos nga si Chris Lawrence Fabian pinaagi sa Youth Heroism Award tungod sa iyahang kaisog atol sa shooting incident sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Suma sa DILG, kitaya ni Fabian ang iyahang kinabuhi aron mapanalipdan ang labing minus 30 niya ka mga kaubang estudyante. Ibabagan niya ang agianan aron dili makasulod sa classroom ang mga armado nga estudyante. Matod ni DILG Secretary John Vic Remulla, ang sakripisyo ni Fabian sa kahimplo sa tinuod nga kaisog ug pagkamaalagaron. Ipasabot usab niya nga ang insidente kinahanglang mahimong panawagan aron mas mapalig-on ang seguridad sa mga eskwelahan. Ipasalig sa DILG nga palig-unon niini ang school safety protocol, police visibility sa palibot sa mga eskwelahan ug pag-ila sa posibleng hulga aron malikayan ang susamang insidente. Mitambong ang pamilya ni Fabian sa seremonya ug nagpasalamat sa pag-ila sa kaisog sa ilang anak. Iawag usab ang Tacloban City Government ug mga stakeholders nga ipadayon ang iyahang panulundon isip batan-ong bayani ug inspirasyon sa uban. Bantay Balita. Alas 8:22 na sa kabuntagon. Good morning, may pagtanaw, may pagpaminaw, Dr. Ace Niño Hican. Good morning, Sab. Timis de la Concepcion. Dawatag report kikan sa tong kauban sa gawas. Kay high value target na sikop sa buy-bust operation dito sa Bakong Negros Oriental. Detalyes mo ang balita, ipadangat pinagi sa to ang kauban, Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Salamat ka Bantay Ram sa ato ang balita kay buntaga usa ka buy-bust operasyon nga gihimo sa Puro 4 Barangay San Miguel, Bakong Negros Oriental adlaw nga Martes sa buntag Agosto 25 nga maoy mi resulta sa pagkasikop sa usa ka 24 anyos nga lalaki pinagi sa pagpatuman sa usa ka search warrant. Atol sa mga pagdakop nakuha sa suspek ang gibanabana nga 101.9 gramos nga gituang nga Cebu nga aduna street value nga 692,920 ka pesos. Gawa sa paglakop nakita usab ang mga gamit sa paggamit sa druga o 5,300 nga kwarta. Ang operasyon gihimo sa mga alas 4:31 sa buntag sa mga personel sa PDEO uban sa koordinasyon sa Bakong Municipal Police Station. Ang akusado na nakaroon sa kapulisan sa nasangpit nga lungsod. Maura ito nakalam nga balita karon buntaga Kabantay Ram sa dilipato pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini inyong kabarangay in action na lokad diri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa atong oras alas 8:24 na sa kabuntagon. Masabtoy naglangkob sa atong mga balitang lokal karong adlaw. Sa atong pagbalik mga balita sa kauluhan, 20 na katuig nga pagkapriso kung magkupot o loose firearm. Samtang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon sa Nobyembre 2. Postpone sa Senado Subcommittee. Kana uguban pa mga detalye sa mga balita sa kauluhan sa toang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon.
May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopaffy, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopaffy para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopaffy every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bring health into your home. Lactopaffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopaffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopaffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopaffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bantay Balita. Atong oras alas 8:29 na sa Kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa ato ang mga balita, aritas mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon. National News.
Giduso ni Department of the Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vic Rimulya nga himuong non-bailable offense ang illegal nga pagpanag-iya og loose firearm ug mahimong silutan og hangtod 20 ka tuig nga pagkabilanggo. Matod pa ni Rimulya, ikinahanglan ang mas bugat nga silot aron mapugnan ang illegal nga pagpanag-iya og paggamit sa armas. Matod niini, ubos sa kasamtangang balaod ang mga madakpan tungod sa loose firearms mahimong makapagawas pinaagi sa piyansa samtang nagpadayon ang kaso. Ipahibalo usab ni Rimulya nga nagtrabaho na ang mga lider sa Kongreso sa mga proposed amendments aron paligunon ang balaod sa armas. Gilauman niyang mahimong aksyonan kini sa dili madugay. Giputyag usab sa DILG Secretary na adunay dakong responsibilidad ang mga legal nga tag-iya sa armas sa hustong pagtipig niini. Atod niini nga pagpanag-iya og armas usa ka pribilehiyo ug dili katungod sa kinahanglan masiguro nga dili kini maabot sa mga dili otorisadong tao. Ang maong panawagan misunod sa shooting incident sa usa ka eskwelahan dito sa Zamboanga City diin usa ka minor de edad ang nakakuha og legal nga mga armas nga gireport nga gibiyaan sud sa sakyanan. Kani gibutyag sa DILG mas hugot nga pagpatuman sa mga polisiya sa armas ilabi na sa mga uniformed personnel na adunay mga government-issued firearms. Bantay Balita. Alas 8:31 sa kabuntagon, giaprubahan na sa Senate Subcommittee on Local Government ang sugyot nga i-postpone ang barangay ug sangguniang kabataan elections nga gikatakda nga ipahigayon karong Nobyembre 2. Apil sa sugyot nga lakang ang paglugway sa terminos mga kasamtangang barangay ug iski officials ngadto sa 5 ka tuig. Ang mga sugyot kinahanglan pa nga muagi og sunod nga mga proseso Senado dili pa kini katumba sa final nga postponement sa eleksyon. Bantay Balita. Nagpahigayon og parallel investigation ang National Bureau of Investigation kon NBI sa insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Nakip ang posibleng koneksyon niini sa mga online group nga gimonitor sa otoridad tungod sa giingong pag-groom o pagplano sa umaabot pa nga mga pag-atake. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, isusi sa ahensya ang CCTV footage o intelligence reports aron mailhan ang mga posibleng nalambigit sa pagpakaylap online sa mga aktual nga video sa pagpamusil ug matino ang ilahang motibo. Makigtabbo usab si Matibag sa mga opisyal sa Meta adto sa Singapore aron hisgutan ang pagpakaylap sa violent content online ug ang posibleng impluwensya sa online community sa mga minor de edad. Gusto sa NBI nga matino kinsa ang mitan-aw, mi-share ug posibleng nagdasig sa pagpakaylap sa maong shooting footage. Bantay Balita. Alas 8:33 sa kabuntagon. Good morning, Dandansoy. PNP nakakuha og 65% nga trust og 63 nga performance rating sa bag-ong Okta survey. Nakakuha ang Philippine National Police kon PNP og 65% nga trust rating ug 63 performance rating sa pinakabag-ong Okta research tugon ng masa survey alang sa ikadahawang kwarter sa tuig 2026. Ang resulta nagpakita nga daghang Pilipino ang misalig sa PNP ug positibo ang ilang pagtanaw sa performance sa kapulisan, ilabi na sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay, pagpanalipod sa komunidad ug paghatag og serbisyo sa publiko. Gidayeg ni PNP Chief Police General Jose Milencio Nartatis Jr. ang resulta sa maong survey. Matod niini, dako kini nga inspirasyon sa kapulisan aron mas mapaayo pa ang ilahang serbisyo ug magpakita nga angayan sila sa pagsalig sa katawhan. Padayon usab ang PNP sa pagpatuman sa ilahang mga programa aron mahimong mas paspas, epektibo ug responsive ang pagresponde sa mga krimen
krimen, man panginhanglan sa mga komunidad. Isa usab sa PNP nga ipadayon nila ang pagserbisyo uban ang professionalism, disiplina, integridad ug respeto ngadto sa katawhan. Bantay Balita. Sobra 2 ka milyon ka pamilya apektado sa hanging habagat, bagyong Luis, Maymay ug Nining. Niabot na ngadto sa sobra 2 ka milyon ka pamilya o sobra sa 7 ka milyon nga individual ang natala sa DSWD, Disaster Response Management, na apektado sa epekto sa hanging habagat ug mga niigo nga bagyong sa nasod na mao ang bagyong Luis, Maymay ug Neneng. Sa labing wahing datos nga gipagawa sa DSWD kapong adlaw, ang maong mga apektado nagagikan sobra ka 5,000 ka barangay sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western ug Eastern Visayas, ingon man Zamboanga Peninsula. Bantay Balita. Mao kato naglangkob sa ato ang mga balita sa kauluhan. Atong oras alas 8:35 na sa kabuntagon. Sa atong pagbalik, atong sayran ang mga balita sa gawa sa nasod. Laing barko na pod naigo sa projectile dool sa baybayon sa Oman. Ihapoy katapusan ning gubata. Ihapon ni muos-os ang presyo sa ato ang gasolina. Mga balita sa gawa sa nasod atong sayran sa ato ang pagbalik ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopapi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopafi and bring health into your home. Bring health into your home. Bantay Balita. Atong oras alas 8:40 na sa kabuntagon. Arita sa atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Laing barko na sab na igo sa projectile duol sa baybayon sa Oman. Ang ahensya sa seguridad sa karagatan sa Britanya nga mao ang UKMTO may pahibalo nga usa ka oil tanker ang naigo sa usa ka wala mailhing klase nga pabuto. Ipabuto sa nakapadaot sa engine room. Nakapahunong sa operasyon sa barko samtang naglawig kini duol sa baybayon sa Oman. Matod sa ahensya, ang kapitan sa usa ka oil tanker nagtaho nga ang barko naigo sa usa ka unknown projectile na nakapadaot sa engine room ug nakapahunong sa operasyon apan luwas ra ang tanan nga mga crew niini. Nahitabo ang insidente sa gilayon nga 9 siyam ka 9 nautical miles on 16.7 kilometros sa amihanang sidlakan sa syudad sa Shisa sa Oman dito sa Strait of Hormuz. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. Agricultural News. Sa balita sa agrikultura, tungod sa hanging habagat ug sunod-sunod nga mga bagyo, Department of Agriculture nakatala og 1.91 bilyones ka pesos nga kantidad sa danyo sa sektor sa agrikultura. Mukabat ngadto sa 1.91 bilyones ka pesos ang kinatibuk ang kantidad sa danyo sa sektor sa agrikultura na naitala sa Department of Agriculture kundi sa 8 ka mga rehiyon sa nasod tungod sa epekto sa hanging habagat sa niaging bagyong Luis, Maymay ug Neneng. Sa pinakawahing datos sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction Management Operation Center, kapin 61,000 ka mga mag-uuma ug kapin 54 ka hektarya, 54,000 ka hektarya sa kayutaan ang naapektuhan sa maong kalamidad. Lakip sa naapektuhan nga mga pananom, humay, mais, balanghoy, high value crops, livestock ug poultry, ingon man ang agri-fisheries. Bantay Balita. Alas 8:43 na sa kabuntagon mga igsoon. Good morning, Clyde Pulgo. May pagtanaw sa Brother Spencer Bacalso. Ma'am Digna Paningbatan Miledo, good morning. Arita sa to ang special news. Iyay garbo sa Sugbo mga amigag, mga amigo.
UV graduate nag-top 10 sa Guidance Counselors Computer-Based Licensure Examination. Nag-top notcher ang usa ka sugboanon sa Guidance Counselors Computer-Based Licensure Examination nga gipagawa sa Professional Regulations Commissions kon PRC. Top 10 sa nahisgutang board examination si Mary Grace Alin Sonorin Lucero gikan sa University of the Visayas kon UV sa Dakbayan sa Sugbo. Kini human nakakuha si Lucero og passing rate nga 89.60%. Si Lucero raw sab ang nagbinugtong sugboanon gikan sa Cebu ang nahimong top notcher sa maong board exam. Bantay Balita. Alas 8:45 sa Kabuntagon. Good morning, Warren Mayula. Morning ni Mudhan Yor. Arita sa tuang balita sa sports. Derrick Rose spotted sa Mactan. Kanhi NBA superstar nga si Derrick Rose nakit ang nibisita sa pipila ka mga tourist spot sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Idol ra baning dungkinon. Sa iyang Facebook page na mahayag si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, welcome to Cebu, Derrick Rose. Sa iyang giduaw mao ang Liberty Shrine sa Mactan. Siyang kabahin sa 6 teams sa NBA is si point guard sud sa 15 katuig niya nga career sa NBA. Kip sa giduaan ni Rose mao ang Chicago Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves ug Detroit Pistons. Sa katapusan mao ang Memphis sa iyang pagretiro niini sa NBA. Si Rose niya karon sa Sugbo alang sa pagtambong sa usa ka event. Welcome to Cebu. Good luck to traffic. Alas 8:46 sa Kabuntagon. Ikan sa balita sa sports, labyog ta sa balita sa mga artista. Atong dawaton detalyes mga balita unsay latest sa mga kalihukan sa akong mga kaubang artista. Sayran ta pinagi sa Showbiz News, pinagi sa ato ang Showbiz News Patroller Grace Baquero. Catriona Gray, inspirasyon sa napili ng Miss Universe Thailand 2026. Gihinganlan ni Tharina Botes ang bagong Miss Universe Thailand 2026. Si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa Pilipinas isip iyang inspirasyon sa kalibutan sa beauty pageant. Ang Thai South African nga modelo nga si Tharina, 29, mao'y gikaronahan isip Miss Universe Thailand 2026 atol sa Grand Coronation nga gipahigayon sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Sa final question and answer portion sa kompetisyon, gipangutana si Tharina, which Miss Universe has inspired you the most and why? Wala magduha-duha si Tharina sa pagtubag o ginganlan si Catriona nga nilangkat sa Miss Universe crown niadtong 2018. Sa laing bahin, heart evangelista partikular sa pagpili og higala. Gipahimug-atan sa kapuso star nga si Heart Evangelista ang pagkamahinungdanon sa pagkahibalo kung kinsa ang angay sa ligan ug sultihan sa personal nga mga problema ilabi na sa pagpili og mga higala. Sa usa ka episode sa GMA comedy show nga The People Have Spoken, nahimong mas seryoso ang panaghiskot human natuki ang maong butang. Gipaambit ni Hart ang iyang kasinatian kabahin sa pagsalig sa uban. Kaniadto iyang gipugngan ang kaugalingon ang mga problema hangtod nga sa dihang dili na niya kini maagwanta na istoryahan niya ang mga tao nga dili angay sa ligan. Tungod niini, iyang gipasidan-an ang publiko nga magbinantayon sa pagpili sa mga tao nga ilang saligan, ilabi na kon personal ug sensitibo ang ilang isulti. Para sa mga fans ni Angeline Quinto, aduna kini unong ka-college scholars ang singer nga si Angeline Quinto.
Iya kini gipahibalo atol sa iyang anniversary concert nga 15 sa niaging gabi. Nakasulod sa iyang scholarship program mao ang mga individual nga naglisod og sustento sa ilang pagtungha nga nangandoy nga makahuman sa kolehiyo. Og mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. Para sa Bantay Radyo Cebu, kini si Kabantay Grace Paquero, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Daghang salamat Kabantay Grace Baquero sa imuhang report. Atong oras alas 8:49 na sa Kabuntagon. Mao to'y naglangkob sa ato ang mga balita karong adlaw. Kini sa ato ang tulumanon Bantay Balita. Ang ato mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Tigama sa produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated. Tigama sa produktong Inzum. Mga balita hinikay gikan sa ato ang lawak balitanan sa Bantay Radio Newsroom. Nagi sa ato ang news writer Fred Litihio. Atong pasalamatan atong mga kauban sa gawas mipadangat sa ilang mga report. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosete, o ato ang Showbiz News Patroller Kabantay Grace Baquero. Magpasalamat usab da sa ato ang mga partner station. Nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Salamat sa mga listeners ug tagduma 95.3 DYAJ One Heart Radio. Salamat sabta sa mga listeners nato pinagi sa 102.9 South Radio. Ang mga produkto sa Lactobiotics Worldwide Corporation inyo usab nga mapalit online. Aron din namo mugawas. Ato na lang diha sa inyohang panimalay. Asa mapalit na sa comment section. Na diha ang link. Good morning, Miss Chiki Sales. Shout out sa tanang mga alumni sa University of Cebu Main Campus. Dunay pahigayon nga dinner for a cause. Aron kuno makapadugang sa mga scholars. Good morning, Miss Girly Verso. Sa tanang mga naminaw, nagtanaw nato all the way from Taberna, Palumpon, Leyte. Good morning. Wala tayo kung oras mga kaigsonan, manamilit na lang ta. Atong pasalamatan ang kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Pinangaluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, inabagan sa ato ang Vice President for Administration, Attorney Miko Zabaliero. Atong Station Manager, Sir June Carillo. Ato ang technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kenon Siniza. At ang imusunod ang programang Newsline, uban ni Sir June Carillo. Kini na lamang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagi sa pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw, mayong buntag kanatong tanan. At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi pawala yun sa mga baho. Sa kanal ng sa baboy, ng babuyan. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko lactobit, ang isa wala.
Yung isa sir na ginagamitan ko ng Lactobit, binigay niyang anak 16. Ang isa 8 lang, walang Lactobit yun. Kaya meron akong commercial page, pero linagyan ko kada kain ng baboy, ligyan ko ng Lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose. It's because you cannot give so much in a day. Immune system is better, so they don't get sick. After 3 days, you would see changes, like poop will not be that smelly, and then their pee will also not stay that strong, and then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages, and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzumo, all the smell's gone. Ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal, yung babuyan, kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermiworm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermiworm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka marami yung maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng pananim. Ang bunga sir, matamis na matamis. Lumaki kita sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang ektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan nataka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa na harvest. Yung in-applyan ng lactoplant nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala yung sa lactoplant i-apply mo lang 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang natakip ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kaya musubol na yun. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa kakao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant, tabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa itong mga kakao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming
bulaklak. At saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang kakao, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng Lactobit. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.